Hinawakan ni Arabella ang mukha ng anak. Pikit ka, Amon. Utos niya sa anak. Nakaalis na sina Sandra at Derek. Ngayon ay kailangan nilang lumabas sa ilalim ng mesa, kaya inutusan niyang pumikit ang anak, para hindi nito makita ang bangkay sa sahig. Nakahinga siya ng maluwag, nang pumikit ang anak. Nang lumabas siya sa ilalim ng mesa, ay hinawakan niya sa kamay ang anak para alalayan. Pero naapakan ni Amon ang dugo, dahilan para madulas ito. Ate Mommy, malakas na iyak ni Amon, nang makita ang dugo na nasa kamay. Tarantang tinakpan ni Arabella ang bibig ng anak ng kanyang kamay. Narinig niyo ba? Iyak ng bata iyon, di ba? Ani ng isang tauhan ni Sandra sa kasamahan. Oo, hanapin natin dali, sagot ng isa. Kinarga niya ang humihikbi pang si Amon, at saka tumakbo palayo sa yabag, na papalapit sa kanila. Halos magkatumba-tumba pa siya, dahil mahaba ang suot niyang wedding gown, na hindi niya naisipan na haburin kanina. Bakit po nila tayo hinahabol, Ate Mommy? Patuloy sa pag-iyak na tanong ni Amon. Dahil bad guys sila, aniya sa anak. Nilapag niya ang anak, at tiningnan ito sa mata. Naalala mo ang sinabi ko, na susundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Opo, narito sila sa main door. Kung kanina ay maraming bantay, ngayon ay wala na dahil puro na iyon mga walang buhay. Anak, hinawakan ni Arabella ang mukha nito. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka ha. Wag na wag kang lilinggan. Pidgel niya ang paghikbi, pero umalpas pa rin ang luha sa mata niya. Rinig ni Arabella na malapit na ang mga tauhan ni Sandra. Sige po, Ate Mommy. Wag na wag kang lilinggan, kahit tawagin ka pa ni Tito Derek, ha? Naiintindihan mo ba? Tumango si Amon, layang nasa labas na nakahiga, nagpapatay-patayan lang iyan, sila katulad ng big guy doon sa loob. Huwag kang matatakot ha. Tumakbo ka lang, sigurado na makikita mo si Daddy sa labas. Tumango muli si Amon. Alam ni Arabella, na sasalubungin ito ni Drake. Malungkot siyang ngumiti. Mahal na mahal kita, Amon. Ikaw ang regalo ng Diyos sa akin, na hindi ko pinagsisihan na dumating sa buhay ko. Mahigpit niya itong niyakap. Sorry kasi nilihim ko sa'yo na ako ang mommy mo. Patawarin mo ako, anak. Gusto niyang makasama ang anak niya, at si Drake. Pero hindi pwede, na walang harang sa tauhan ni Sandra. Alam ni Arabella na ang layunin ni Sandra, ay ang patayin si Amon. Hindi siya papayag na magtagumpay ito. Binuksan niya ang malaking pinto. Napaigik siya sa sakit. Nanlaki ang mata niya, nang makita ang pulang likido na kumalat sa wedding dress na suot niya, galing sa gilid ng tiyan niya pababa sa kanyang hita. Ate Mommy. Hinarang ni Arabella ang katawan sa anak, at niliitan ang bukas sa pinto, para hindi ito maasinta ng bala. Kahit gusto ni Arabella na umiyak sa sakit, ay tiniis niya na huwag. Ayaw niyang marinig ng anak niya na nasasaktan siya. Tumakbo ka na, Amon. Mahinang utos niya sa anak. Napangiti siya nang marinig, ang munting yabag ng anak papalayo. Drake, iligtas mo ang anak natin, Leon ang kahilingan niya sa isip. Dalhin niyo sa akin ang babaeng iyan, at kunin niyo ang bata. Binaril ni Derek ang mga lalaki, na nagtangka na lapitan si Arabella. Sandra, hindi ba ang usapan, ay hindi mo sasaktan si Arabella? Ang sabi mo ay titakas pa kami. Galit na inalog ni Derek, ang balikat ni Sandra. Mahinang nagmura si Derek, kasabay ng pagbagsak nito sa sahig. Binaril ito ni Arabella sa dibdib. Utu-uto ka masyado, Derek. Sa tingin mo ay papayagan kong mabuhay ang babaeng iyan. Malakas na humalaklak si Sandra, habang nakatingin sa binata, unti-unti nang bumabagal ang paghinga. Isusunod ko si Arabella sa anak niya, nang sa ganon ay magdusa habang buhay si Drake. Hinawakan ni Arabella ang gilid ng tiyan, at tuluyan nang napaungol sa sakit. Bumukas ang pinto, nang tuluyan nang mawalan siya ng balanse, at mapasandal dito. Binaril siya ni Sandra sa hita. Mukhang nakatakas na ang anak mo, Arabella. Pero sa akin, hindi ka makakatakas dahil papatayin kita. Sobrang sakit. Pakiramdam ni Arabella ay pinupunit ang laman niya, at ang kirot ay sumisigid sa kaibuturan ng kanyang buto. Pilit na gumapang siya palayo, pero pakiramdam niya,
ay napakabigat ng kanyang katawan. Dahil sa sobrang sakit, ay tila nawalan siya ng lakas. Isang tama pa sa kanyang likuran ang naramdaman niya. Tuluyan siyang huminto sa paggalaw. Nagdidilim na ang paningin niya, pero gusto pa niyang lumaban. Ayaw pa niya na mamatay, gusto pa niyang makita ang mag-ama niya. Hindi lumalabas ng pinto si Sandra, dahil alam niya na tatamaan siya ng isa sa sniper ni Drake. Hindi man ako makaligtas ngayon, ay sisiguraduhin ko na isasama kita sa hukay. Sa nandidilim na paningin, ay tiningnan ni Arabella ang singsing na binigay ni Drake. Bakit ganon? Kung kailan magiging masaya na siya, ay saka pa siya mamamatay. Kung kailan nagkapatawaran na sila, ng lalaking mahal na mahal niya, ay saka nangyari ito. Isinumpa ba siya, para hindi maging masaya? Siya ba talaga ang sumalo sa karma ng tatay niya? Ngumiti siya, at pumikit. Mamatay man siya ngayon, masaya pa rin siya. Dahil nailigtas niya ang anak nila ni Drake. Itinutok ni Sandra ang baril kay Arabella. Asinte daw ito, hindi pumapalya. Ngayon ang inasinta ng babae, ay ang ulo ni Arabella. Isang putok ang umalangaw-ngaw sa paligid. Babe, agad na nilapitan ni Drake si Arabella, na halos nabalot ng dugo ang katawan. Wala sa sarili na niyakap ni Drake, ang tila wala ng buhay na katawan nito. Tila nawalan ng lakas ang katawan niya, habang nanginginig, at lumuluha. Damn it, ani Jack, na agad na nilipatan ang kaibigan para suntukin, at matauhan. Pick her up, and take her to the car. Agad na pinaharurot ni Miguel ang sasakyan, nang makasakay sila, habang si Red ay binibigyan ng paunang lunas si Arabella. Babe, open your eyes please. Parang bata na pakiusap ni Drake sa dalaga. Sorry, babe, hindi man lang kita nailigtas. Nahuli na naman ako. Niyakap ni Drake ito. Mas lalo lang nadagdagan ang takot niya, nang maramdaman na malamig na ang katawan ni Arabella. Wala nang init. Arabella, please stay with me. Halos maglampasay na ang binata sa pag-iyak. Huwag mo akong iiwan, kami ng anak mo. Nangako ka sa akin, na papakasalan mo pa ako. Tuparin mo ang pangako mo sa akin, babe. Nagmamakaawa ako. Huwag mo akong iiwan, hindi ko kaya. Iniwas nila Liam, Nicholas, at Jack ang mata sa kaibigan. They could feel his grief, that they didn't wanted to see. Maging si Miguel ay ganun din, awang-awa ito sa kaibigan. There's no response, ani Red. Hey, pukaw ni Red, kina Liam, at Nicholas. Take this man out, hindi ako makakilos ng maayos. Hinagis ni Red ang isang syringe kay Nicholas. The two looked at each other, and nodded. Kailangan nilang gawin ito, hindi lang para kay Arabella, kundi maging para kay Drake. Tinurok ni Nicholas ang syringe kay Drake, para patulugin ito. Sabay na napabuntong hininga ang lahat. They was afraid, that their friend Drake, may lose himself again this time. Dahil si Arabella, ay malabo ng mabuhay pa. Drake looks devastated, while leaning against the wall. Magulo ang buhok ng binata, at tila wala sa sarili. 5 araw na, subalit wala pa rin response ang katawan ni Arabella. Some of her organs were hit, and damaged severely. Tagumpay ang operasyon, subalit ang paggising nito ay walang kasiguraduhan. Hindi niya kayang magtagal sa loob ng kwarto, kung nasaan ang babaeng mahal na mahal niya. Tila dinudurog ang puso niya sa sakit, at anumang oras ay tila mababaliw siya. Paulit-ulit na sinisisi ni Drake ang sarili. Kung dumating lang sana siya agad, para iligtas ito. He ran a trembling hand through his hair, and began to cry like a child. Please, babe, don't leave me. He's sobbing, and pleading spread throughout the hallway, but he doesn't care. All he have in mind, was all about her. Nagsibugan ng hangin ang mga kaibigan ni Drake, na nakamasid lang sa kanya. They are right. Drake lost himself again, like when he lost his parents, and little sister. Mabigat sa dibdib ang ganitong tagpo para sa kanila. Ang tagal bago ni Drake nahanap, ang magbibigay ng panibagong saya, pagkalipas ng maraming taon, ngunit tila mawawala pa iyon ngayon sa binata. Dumating ang nanay ni Arabella, at nilapitan si Drake. Katulad ng binata, ay bakas ang luha sa mata ng matanda. Umuwi ka na muna, at magpahinga, iho. Nag-aalala ito,
Dahil wala nang ginawa ang binata kundi ang umiyak, rito sa labas ng silid kung nasaan si Arabella. Ngayon niya napatunayan, na mahal talaga nito ang kanyang anak. Hindi sumagot si Drake, at nagpatuloy lang sa mahinang pag-iyak, na tila isang paslit. This is all my fault. Kung dumating ako agad, ay hindi mangyayari ito. Hindi ko man lang siya nagawang iligtas. Pinahid ng nanay ni Arabella ang luha, na masaganang dumaloy dito sa kanyang pisngi. Kahit anong sisi ang gawin mo sa iyong sarili, ay wala nang magagawa iyan. Sa tingin mo ba gusto ng anak ko, na makita kang nagkakaganyan? Ngayon ay tila isa siyang ina, na pinapagalitan ang sariling anak. Sigurado na masasaktan ang anak ko, dahil pinapabayaan mo ang sarili mo. Paano ang anak nyo ng aking anak? Paano si Amon? Hindi mo ba naisip na kailangan ka rin ng apo ko? Alog ang balikat ng binata. Hindi nyo ako naiintindihan. Hindi ko kayang humarap sa anak ko, dahil wala akong kwentang ama. Hindi ko man lang sila nailigtas. Si Arabella, ginawa niya ang lahat, para maligtas ang anak namin. Samantalang ako, wala akong nagawa. Natauhan ang binata, nang sunod na sinabi ng matanda. Kung tunay na mahal mo ang anak ko, magpakatatag ka dahil nakapikit man siya ngayon, ay alam ko na sa inyo ni Amon, siya kumukuha ng lakas. Kilala ko ang anak ko, lalaban siya. Lalaban si Arabella, dahil nariyan kayo ng apo ko. Lalaban siya, dahil mahal na mahal ka niya. Daddy, nasa dreams ko po si Ate Mommy kagabi. Natigil si Drake, sa marahan na paghilot sa binti ni Arabella, at tumingin sa anak na kumakain ng tsokolate. Ang sabi niya sa akin, I love niya po tayo. Nakangiti si Amon, halatang natuwa nang makita si Arabella, kahit sa panaginip lang. Sinabi mo ba kay mommy mo na love din natin siya? Tanong niya sa anak, nang nakangiti, subalit hindi iyon umabot sa kanyang mata. Agad na tumango si Amon. Syempre po, Daddy, sinabi ko din po sa kanya, na hindi na ako bulol. Proud pang ani nito. It's been 2 months, at hanggang ngayon ay hindi pera nagkakamalay si Arabella. Nanatili itong nakagilid ng higa, dahil sa tama sa tagiliran, at likod. Ang nakakabit na aparato sa katawan nito, ay hindi man lang nabawasan. Pinilig ni Drake ang ulo. Ang lalamunan niya ay nagbara. Pumikit siya, at pilit na pinakalma ang isip, at puso para huwag umiyak. Tama ang nanay ni Arabella. Para sa mag-ina niya, ay kailangan niya maging matatag. Babe, narinig mo ba ang anak natin? Hindi na siya bulol, pero matako pa rin sa chocolates. Gumuhit ang tunay na ngiti sa kanyang lobby, nang maalala ang una nilang pagkikita. Dahil sa chocolate, we miss you, babe. Kinuha ni Drake ang kamay ng dalaga, at hinalikan. I miss you so much. Tumulo ang luha niya. Miss ko na ang boses mo, ang yakap mo, ang halik mo, at ang mga ngiti mo. Lumapit si Amon sa kanya, at lumusot sa ilalim ng braso niya, para umupo sa kandanggan niya. Ate Mommy, miss ka na namin ni Daddy. Ayaw ko na po ng maraming daddy, gusto ko isang daddy na lang po. Ang sabi po kasi ni Daddy, ay ayaw niya ng maraming kaga sa'yo eh. Nakanguso si Amon, sa huling sinabi pinunasan ni Drake ang luha, at saka ginulo ang buhok ng anak. Sa akin lang kasi ang mommy mo, at syempre gusto ko, ako lang ang daddy mo. Namilog ang lobby ni Amon. Daddy, si Ate Mommy po nag-open mo ang eyes. Agad na tumingin si Drake kay Arabella, ngunit nakapikit pa rin ito. Napailing-iling siya sa biro ng anak. Binuhat niya si Amon. It's 12 noon, kaya manananghalian na silang dalawa. Sakto naman ang pagdating ni Arjo, na may dalang mga pagkain na niluto pa ni nanay. Yes, nanay na ang tawag niya sa ina ni Arabella, dahil iyon ang gusto nito. Nilapag ni Drake ang anak sa upuan. At his son's age, he still needs to be fed. Masyado itong malikot, at makulat, hindi ito kumakain ng maayos, o nauubos ang pagkain kung hindi pa susubuan. Kuya Drake, isasama ko na sa pag-uwi si Amon. May pasok na siya bukas kaya isasabay ko na ngayon. Ani Arjo, at sumabay na sa kanila sa pagkain. Tumango siya. Sige, linggo ngayon, kaya walang pasok si Amon. Tuwing pumupunta ang nanay ni Arabella dito, ay palagi rin itong kasama. Masyadong makilola ang anak niya.
Mas gusto pa nga nakadikit ang lola kaysa sa kanya o kahit sa mga kapatid pa ni Arabella. Sinubuan niya ang anak ng pagkain, ngunit hindi nito binubuka ang bibig, nakatingin lang ito sa pwesto ni Arabella, habang namimolog ang mata. Si Ate Mommy gising na po. Amon, tama na ang ganyang biro, ha? Saway ni Arjo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, na huwag kang magbibiro ng ganyan. Dahil palagi iyong sinasabi ni Amon, ay hindi na naniniwala si Arjo sa pamangkin. Pero si Drake, ay automatikong napapatingin kay Arabella, sa tuwing sinasabi iyon ng kanilang anak, dahil umaasa siyang totoo iyon, at hindi biro lang. Babe, garalgal na sambit ni Drake. Nanlalaki ang kanyang mata, dahil katulad ng sinabi ng anak, ay gising na si Arabella. Agad na pinindot niya ang emergency button sa pagkataranta, at nagtawag ng nurse, at doktor. Gising na nga si ate. Hindi rin makapaniwala si Arjo, bakas ang tuwa sa boses, at mukha na sabi nito. Agad na dumating ang mga doktor, para suriin si Arabella, na ngayon ay dilat na ang mga mata. Drake, nangilid ang luha ni Drake. Makalipas ang mahigit 2 buwan, ay narinig niyang muli, ang boses ng babaeng mahal niya. I'm here, babe, I'm here. Ani ni Drake, habang lumuluha. Thank you for coming back to us. Madamdamin niyang saad. Hawak ni Drake ang kamay ni Arabella, at hindi niya ito binibitiwan. Natatakot siya, na baka panaginip lang ang lahat, na baka panaginip lang niya, ang pagkagising nito. Nang suriin ito ng doktor, ay nakatulog ito dahil sa matinding pagod, na nararamdaman ng katawan, dahil sa matagal na pagkakahiga. Kaya ngayon ay narito siya sa tabi ni Arabella, para sa oras na magising ito, ay siya ang una nitong makikita. 6 na oras na silang lahat naghihintay, na magmulat ng mata si Arabella, pero hindi na ito muling dumilat pa. Narito ang pamilya ng dalaga, kasama ang kanilang anak. Ang nanay nito ay umiiyak sa sobrang tuwa, maging ang mga kapatid. Nanlaki ang mata ni Drake, nang maramdaman ang pagganti, ng hawak ni Arabella sa kanyang kamay, kasabay ng pagmulat nito ng mata. Nakatagilid pa rin ito ng higa, kaya naman kitang-kita niya ang mga mata nito, na nakatingin sa kanya. Ang tubo na nasa bibig nito, ay inalis na ng doktor, kaya nakita niya ang maliit na ngiti na gumahit sa labi nito. Parang bata na napahagulhol siya ng iyak. Maging ang nanay, at mga kapatid ng dalaga, ay lumapit habang umiiyak, ganun din si Amon. Hindi ni Drake, magawang magsalita dahil sa labos na pag-iyak, at tuwa. Ang ngiti sa labi ng babaeng mahal niya, ay muli niyang nasal-ayan. Ate Mommy, akap si Amon kay Arabella. Bakas din ang tuwa sa mukha ng kanilang anak. Sa tuwing pumupunta ito sa hospital, ay palagi nitong sinasabi sa kanya, na palaging nasa panaginip nito si Arabella, at nagsasabi na mahal sila. Tingin ni Drake, kaya palagi din napapanaginipan ng anak si Arabella, ay dahil sa sobrang pagkamis rito. Ate Mommy, huwag ka na po matutulog ulit ng matagal, please po. Pakiusap ng anak niya na umiiyak. Anak, masaya kami, at nagising ka na. Salamat sa Diyos, dahil hindi ka niya tuluyang kinuha sa amin. Maging ang nanay ng dalaga, ay lumuluha sa sobrang tuwa. Sina Arjo, Andy, Alex, at Amy, ay kapwang lumuluha din dahil sa tuwa. Ikaw, wala ka bang sasabihin sa akin? Tanong ni Arabella nang nakatingin sa kanya. Nakaguhit pa rin ang ngiti sa mapatlo nitong lobby, sa mata nito, ay kita ang saya, at pagmamahal habang nakatingin sa kanya. I'm sorry, humigpit ang hawak ni Drake sa kamay nito, at luhaan na nakatingin rito. Sobra kitang namiss. Aniya sabay hagulhol ng iyak sa harapan ni Arabella, hindi alintana kung narito ang pamilya nito sa kwarto. Sobra-sobra kitang namiss, babe, tumulo ang luha sa mata ni Arabella. Alam ko dahil naririnig kita. Mahinang humikbi ang dalaga. Nasa madilim akong lugar, pero dahil sa boses mo na naririnig ko, bawat oras ay nabuhayan ako ng loob, at nakabalik ako sa liwanag. Alam ko na hindi ka umalis sa tabi ko, Drake. Salamat kasi hindi mo ako iniwan, at binigyan mo ako ng lakas para lumaban. Mabuti na lang, at nakinig siya sa ina ni Arabella. Sorry ha, kasi pinag-alala kita ng sobra. Sorry kasi dahil sa akin, ay araw-araw kang umiiyak.
Hindi ikaw ang dapat na magsabi niyan. Ako ang may kasalanan. Kung dumating agad ako, para iligtas kayo ng anak natin, ay hindi ka mapapahamak. Ako ang dapat sisihin. Patawad, babe. Puno ng paghingi ng tawad ang kanyang mata, habang nakatingin rito. Umiling si Arabella. Wala kang kasalanan, si Sandra, at Derek ang dapat sisihin. Mga hayop silang dalawa, wala silang puso. Pati bata ay handa silang gamitin. Ang sama nila. Bawat kataga na binitiwan ni Arabella, ay puno ng galit. Naalala ng dalaga ang pinagdaanan, sa kamay ng mga ito. Nanginig ang kanyang labi, at mahinang umiyak. Takot na takot ako, Drake. Akala ko, ay hindi ko na kayo makikita. Akala ko ay mamamatay na ako sa kamay ni Sandra. Takot na takot ako. Awang-awa na nakatingin ang nanay, at mga kapatid ni Arabella sa dalaga. Ang matinding takot, at hirap na pinagdaanan nito, ay nababakas nila sa mukha nito. You don't have to be afraid anymore, babe. Hindi ka nila masasaktan pang muli. Hindi na ako makakapayag, na masaktan ka pa ng kahit sino. Paprotektahan ako kayo ng anak natin, this time, babe. Hindi na ako mahuhuli, kahit ano ang mangyari. Pangako ni Drake. I'm so proud of you, babe. Napakatapang mong ina. Hindi mo hinayaan na mapahamak ang anak natin, at masaktan. Dahil sa'yo kaya ligtas ang anak natin. Napakaswerte ni Drake, dahil hindi lang mapagmahal na babae si Arabella, isa rin itong mapagmahal na ina, na handang iligtas ang anak, huwag lang itong mapahamak. Tumigil sa pagsasalita si Arabella, at pumikit. Babe, tarantang tawag rito ni Drake, dahil hindi na ito muli pang nagsalita. Dumilat si Arabella. Baka pwede pa inumin niyo muna ako ng tubig, baka sa uhaw na ako mamatay nito. Nakahinga silang lahat ng maluwag, kapag Kwai natawa sa sinabi ng dalaga. I'm sorry, babe, pero hindi ka namin pwede bastang bigyan ng tubig. Kailangan namin na magtanong sa doktor, kung pwede ka nang uminom, o kumain. Napangiwi si Arabella sa narinig, pero tumango din bilang pag-intindi. Tumingin siya sa anak na si Aman. Gusto niya itong yakapin, ngunit hindi niya maigalaw ang braso. Thank you, anak, dahil sinunod mo ang sinabi ko sa'yo. Kung hindi ito sumunod, ay tiyak na napahamak na rin ito, sa kamay ni Sandra katulad niya. Thank you din po, Ate Mommy, kasi po you save me po. Nilabas ni Aman ang tsokolating nasa bulsa, at inilagay sa tabi niya. Promise po, Ate Mommy, kapag big na po ako, tutulungan ko po si Daddy, na i-protect ka po sa mga bad guys. Tumingin si Arabella kay Drake. Drake, si Sandra, si Derek. Baka saktan nila ulit ang anak ko. Nanambalik ang takot ni Arabella sa dibdib. Iniisip pa lang niya, na baka biglang sumulpat ang dalawa, ay natatakot na siya. Dumilim ang mukha ni Drake, nang marinig ang pangalan ng dalawa. Kahit nasa ilalim na ng lupa si Sandra, ay hindi maalis ang galit niya rito, dahil sa ginawa sa mag-ina niya. His friend Tres, killed Sandra. Bago pa may putok ni Sandra ang baril na hawak, ay inunahan na ito ni Tres. Samantalang si Derek, ay wala ng buhay, nang dumating ang mga kaibigan niya, dahil sa tama ng baril sa dibdib, na si Sandra ang may gawa. Bahagyang napangiwi si Arabella, nang naramdaman ang pagkirot ng likod, at tiyan. Rest for now, babe. Ani Drake bago hinalikan sa noo si Arabella. At dito na po nagtatapos, ang ika-30 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata,